₱250 ang bayad sa isang sermon. Isa lamang tao at minsan lang napaggawa. Sa ikatlong bahagi na ginabayad sa mga komedyante na mga papagal sa 3 gabi. Tunay nga, marami kayong alam. Naririnig niyo ba ang sarili ko bilang suportasyon? Mas mahalaga pa din na ako sa acting at sa komedya. Ang sabi nga, ang mga tao nakikinig sa komedya, ang kanilang kaluluwa ay napupunta sa gobyerno. Bakit ang wawis ang bagay niya sa isang komedya? Nakauulang ang mga kaluluwa sa gobyerno. Ang komedya at nakapasalangit ang sarili. Kung hihingi siya ng 1,000 bibigyan din natin at ikilala namin itong utang mo. Naniniwala ako, palibhasa yung mabilis na totoo ang kanilang pagkakatawa sa kanilang pinauukulan ng komedya. Kondenada, itahimik mo ang iyong isip at makaririnig ka ng isang sermon gaya ng Biyernes Santo. Nang magsimula ang unang grupo ng Kristiyano, iilan lamang sa kanila ang nagpapatunay ng kanilang pananampalataya. Iba sa kanila ay matatag na pinapahayag ang salita ng Panginoon at iba sa kanila ay naninindigan kung ano ang kanilang paniniwala sa pangalan ng Jesus Cristo. Dahil dyan, sila ay maliligtas. Magsitayo ang lahat. Et Espiritu Tumhalo, et Isiputo Sereteos, et Mano Tito. Sa paglalagay ng unang bato sa paaralan, tumabi ka lamang sa muro. Iwasan mo bumaba sa hukay at iwasan ang mapanapit sa batong ihulog dahil maaari kang mamatay. At bigyan sila ng kaligtasan. Patayin ka.
Di maglalaon, ang pinapatayong ito ay guguho at may mahuhukay na mahalagang dokumento. Maaaring isang dalubhasang guro ang magpapaliwanag sa kanyang mag-aaral na ang natuklasang bagay ay nagpapakita na ang kanilang mga ninuno ay mangma. Sapagkat ang problemang kinakaharap ng bansa ay kailangan pang isang gawin. Panginoong Hesus Kristo, sinabi ninyo ang iyong mga tagasunod na ipagdasal na sa kartong bayan kanilang papasukin mananag ang kapayapaan. Hinihingi namin ang iyong basbas para sa gusaling ito na magsisilbi sa para sa kabataan. Ipagkaloob ninyo ang iyong kapayapaan at pagpapala dito sa buong buo upang maranasan ng mga guro at estudyante nito ang iyong pagpapalang nagliligtas. Ipabantay ninyo ang iyong mga anghel dito upang mayalis ang kapangyarihan at masamang kalaban. Ipanunin ninyo ang iyong mga guro at kalaman at takot sa inyo. Bigyan ninyo ng bahay ang iyong mga mag-aaral para sila matuto ng gusto. Ipinagdasal namin ito sa pamamagitan ninyo sa Diyos ng aming Panginoon. Amen. Ba gusto mong ikaw na maglagay ng kasaw ka? Gustuin ko man, alkalde. Ngunit hindi ba dapat ang mga eskrabano ang siyang nagsasabuhan niyo? Ngayon ang isang eskwelahan na importante sa isang bayan. Ito ang nagsisilbing daan sa mga estudyante upang maliwanagan ang kanilang mga isip tungkol sa mga bagay sa mundo. Dito sila natututo kung paano makihalubilo sa ibang tao. Dito rin sila magkakaroon ng katalinuhan. Sa eskwelahang ito, tutulungan ng mga guro na maging biyasa ang kanilang mag-aaral sa kanilang mga aralin. Malalaman nila ang kailangan ng karakter na makakatulong sa kanila upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. Ito kayo ba upasok ko upang magbigay ng palitada? Padre, ayoko magaya kayo ang palo. Ngunit hindi maitutuloy ang paghugod kapag hindi ka nakapaglagay ng palitada. Anong nangyari? Kailangan ulihin ng may kagagawa nitong trahedya. Wag na! Hindi na natin may babalik ang buhay na nasuwi. At wala rin tayong dahilan kung sino ang gumawa niyan! Anong nangyari kay Maria Clara? Ang pangyayaring ito ay nagpapaliwanag ng hindi magandang simula. Ginoong Crisostomo, ikaw po ay magba ng inyo. Siya ipaghintayin mo muna sa aking silikaklapan. Dahil kayo nanligtas sa buhay. May nais lamang akong ipakiusap at hingi ng utang na loob. Maaari ko po bang malaman mo? Kung maaari sana ipaglihim ninyo ang aking sinabi sa loob ng simbahan. Wala kayong dapat ipag-alala. Alam kong kayo pinag-uusig, pero wala akong plano magsuplong. Hindi ito para sa aking kapakanan lamang. Inaalala ko lamang ang inyong kalagayan. Ano ang iyong ibig sabihin? Gagawin ko pong malinaw ang aking pahayag upang hindi kayo mapahamak. Mas mabuti kung hindi kayo makikita ng inyong kaaway na kayo'y nag-iingat at kayo'y nagtitiwala sa lahat. Meron po ba akong kaaway? Lahat po tayo ay may kaaway dito. Mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa taong may pag-iisip. Mula sa pinakadukha hanggang sa pinakamayaman at makapangyarihan. Ito ang batas ng buhay. Maaari niyo po ba sabihin sa akin kung sino ang aking mga kaaway? Isa lamang po ang masasabi ko. Ang lalaking namatay ay narinig kong nagbabanta ka gabi.
Sinabi niya sa mga taong kausap na hindi kayo kakainin ng mga isad gaya ng inyong ama. Napansin kong ilang araw na siyang nakikipag-usap kay Noluan upang pangasiwain ang gawaing ukol sa panghugos. Pinakita niya ang kanyang pagiging biyasa, subalit hindi naman siya humingi ng mataas na sahod. Naghinala ko sa kanyang kinikilos, kaya't binigyan ko kayo ng babala. Kung hindi siya namatay, sana'y matutuklasan ko mula sa kanya ang ilang mahalagang impormasyon. Kung nakaligtas siya hindi siya mauusik. Kusa na siyang hinatulan ng Diyos. Sino po ba talaga kayo? Nawalan ako ng tiwala sa tao, kaya't naging lubusan ang pananalig ko sa Diyos. Walang katanungan ng tao kung humatol. Mag-iingat kayo. Kailangan mo natili kayong ligtas para sa kapakanan ng ating bayan. Ang laki nito, ay po, at yung mga nahalagang ano. Maaaring isang dalabasan ko ang magpapaliwanag sa kanyang mag-aakal na ang Sino ba? 2, 3, go! Two, three, go! kung ano yung 1, 2, 3, action! Huwag na! Hindi na natin mapabalik ang buhay ng sawi. At wala rin tayong dahilan kung sino ang siyang gumawa niyan. Sa 2, 3, go! Huwag na! Hindi na natin may babalik ang buhay ng sawi. At wala rin tayong gumawa. Huwag na! Hindi na natin may babalik. Huwag na! Hindi na natin may babalik. Sabi, first. Hindi ko mami!